ng tinatawag nating Ethics Committee ng Congress ng House of Representatives. Ayan, sila po, kasama po si Dilima at saka si Jokno. Kaya itong mga to talagang ipokritong-ipokrito, no? Napakatindi po ng pagiging ipokrito nito ni Dilima at saka nito ni Jokno. Kunwari, justice icon, kunwari human rights defenders, pero mas importante sa kanila yung pong karapatan ng mga magnanakaw sa Kongreso. Mas pinangangalagaan nila kaysa po sa mga naglalantad ng mga pagnanakaw, no? Yan po ang ginawa nila. Kung meron po tayong kung meron pong tanong kung ano po ang ginawa nila kay Barsaga, bakit po nila sinuspindi? Simple lang po yan. Mas pinahalagahan ng Ethics Committee na kinabibilangan. Nagulat po ako. Akala ko isa sa mga magnono. Akala ko po isa po sa magsasabi na hindi karapat dapat suspindihin. Wala ka talagang aasahan dito, no? Yung mga nagsasabi po na sila po ay makahustisya, yung mga nagsasabi po na sila po ay maka-human rights, ay kasama po sila sa komite. Hindi lang po sila yung simpleng miyembro ay bumoto ng yes para masuspindi si Barsaga. Sila pa po ay miyembro mismo ng Ethics Committee. Antindi. Antindi talaga ng kaipokritohan nito ni Dilima at saka nito ni Jokno. Rally pa kayo ng rally. Kung yung karapatan yung mag-rally pinaglalaban ng lahat ng tao sa buong mundo. Etong karapatang mag-post sa Facebook, bawal. Yan po ang mga nagkukunwaring nagbabantay, pero sa totoo po, sila po yung mga protector ng mga magnanakaw. Wala po, yung iba po, yung chairman nila si Abalos, alam na natin yan Abalos ba naman Alam nyo naman, ano niya ba yung si Abalos na DILG? Chewin niya ba? Alam naman natin na bata yan ni Marcos, pero dito po tayo nagtataka. Sa katulad po ni Dilima at saka nito ni Jokno. Kasi nagpapanggap po sila ng mga human rights defenders, nagpapanggap po sila na sila po ay para sa hustisya. Kaya po gusto nilang makulong si Tatay Digong, kaya po gusto nilang mag-resign si BP Sara Duterte kasi nga para sila sa katarungan, anti-corruption sila, no? Para sila sa human rights. Bakit po yung nagsasalita po laban sa mga magnanakaw na si Barsaga, nagpo-post sa Facebook. Ano po ba pagkakaiba ng pagpo-post sa Facebook at saka pagrarally? Wala pa kasing rally nung bata kayo. Kayo po, nung kabataan ninyo, kayo yung nagrarally laban kay Marcos Sr., no? Wala pa po kasi noong panahon na yun ng Facebook. Kung may Facebook na, kayo po, nagpo-post din kayo porket hindi nyo alam kung ano po yung purpose ng Facebook. Isa po sa kalayaan sa pamamahayag yung paglalagay sa Facebook at yung Facebook nga hindi sinasansala. Ibig sabihin, napakahigpit po ng Facebook Napakahigpit po niyan. Yung kanyang community guidelines. Unlike po rito sa TikTok, sa YouTube, mas mahigpit po di hamak yung Facebook. Pero inaalaw nga po ng Facebook yung pong mga post ni Barsaga. Bakit po? Kasi po pinahahalagahan ng Facebook yung kalayaan po sa pamamahayag. Mabuti pa po yung Facebook, hindi po gobyerno yun. Yun po ay isang app lang. Kayo po, nagkukunwari, walang bukang bibigyan kundi mga hustisya, human rights, kalayaan, anti-corruption, galit sa magnanakaw. Pero po, ano po ang katotohanan? Ang galit po sila sa mga kumontra sa droga.
Galit na galit sila kay Duterte kasi si Duterte po ay kontra droga. Galit po sila sa mga kontra magnanakaw katulad po ni Barsaga. Oh, ine-expose niya po yung kanyang mga kapwa congressman na magnanakaw. Lalong-lalo na po, isa sa mga paborito niyang expose, itong ating presidente at itong si Martin Romualdez. Yan yung sinasabi natin eh, no? Ito po, si Dilima po tsaka si Jokno, hindi po sila simpleng bumoto lang para masuspindi si ulitin ko lang po. Hindi po sila simpleng bumoto para masuspindi si Barsaga. Sila po ay miyembro ng Ethics Committee. Sila po yung nag-create. Sila po yung bumalangkas. Kasama si Dilima tsaka to si Jokno. Sila po ang bumalangkas ng kautusan na suspindihin itong si Barsaga. Matindi kayo. Mamaya naman po, mabuti na lang meron po tayong congressman na natitira dyan na mga bata. Nariyan po si Leandro Libiste. Ngayon po, ine-expose sila ni Leandro Libiste. Lahat po, halos lahat, mayroong insertion. Sabi niyong wala ng insertion? May insertion pa rin. Oo, yan lang ang alam mo, Sans AR. Tatay mo, hindi na makauwi. Yun ang achievement nyo. Napakulong nyo si Tatay Digong, tuwan-tuwa pa kayo. Kasi, siyempre, talagang ganyan. Pag ikaw po ay pro-droga, galit ka kay Tatay Digong. Ganun lang naman po. Wala na po tayong masyadong usapin. Pag ikaw po ay pro-magnanakaw, pro-droga ka, katulad ni Dilima, ni Jokno, pro-droga, pro-magnanakaw, talagang magagalit talaga kayo kay Duterte. Mga pro-magnanakaw kayo. Pro-droga kayo. Galit talaga kayo kay Tatay Digong. Ano magagawa natin? Pero kung kayo po ay pro-mamamayang Pilipino, kung kayo po ay para sa mga OFW, para po sa mga mahihirap, bibilib po kayo kay Duterte. Tanungin nyo nga yung OFW kung proud pa sila ngayon na Pilipino sila sa ibang bansa. Bago kayo magyabang na, nakakulong pa rin ang tatay mo, nakakulong pa rin ang tatay mo. Tatay ko patay na. Nakakulong. Si Tatay Digong, tatay ng buong Pilipinas yan. Hindi ko lang tatay yan. Lagi kayo ang tuwan-tuwa kayo. Tatay Digong nyo nakakulong pa rin. Putya, yun ay achievement. Ang lahat ng tao sa gobyerno magnanakaw. Yan achievement nyo? Basta. Napakulong namin tatay nyo. Hindi mo pala tatay. Huwag ka magtatay-tatay. Yan lang po ang pagtatalunan namin. Ganyan po rito kalalim. Kaya masarap po paminsan-minsan dumadalaw sa TikTok. Ang lalalim ng tao. Tatay mo yan? Di mo nga tatay yan eh. Tatay ko yan. Tatay nyo. Tatay. Pucha, yun lang pinagtalunan. Ang tanong, may magnanakaw ba sa gobyerno ngayon? Sangkatutak. Proud sila. Proud kayo na marami magnanakaw. Taas noo pa kayo. Hindi naman involved ang Pangulo namin eh. Hindi naman involved eh. Si Martin lang. Di pa kulong nyo si Martin. Ay hindi, pinsan yan eh. Di ba? Balik tayo rito sa topic bago tayo na ng mga antatalino. Antatalino po ng mga nasa TikTok. Napakatatalino. Proud na proud. Proud na proud yung mga taga-TikTok na nakakulong pa rin tatay nyo. Okay. Balikan po natin to. Nakakahiya po. Nahihiya ako na kayo bukang bibig nyo human rights, bukang bibig nyo hustisya, bukang bibig ninyo anti-corruption kayo. Pero sa totoo lang, kayong dalawa, Jokno, Dilima,
yung totoong anti-corruption na si Barsaga, yung totoong gusto ng hustisya na si Barsaga, sinuspindi ninyo. Hindi po bumoto lang. Sila po ang nagsuspindi dahil miyembro si Jokno at saka si Dilima ng Ethics Committee. Ganyan po kagrabe. Ngayon, nagtataka kayo bakit galit na galit yung mga tao diyan kay Dilima. Sa totoo lang po, napawalang sala ba talaga si Dilima? Opo. Pero hindi po ibig sabihin wala talaga siyang kasalanan. Kaya napawalang sala yan, bumaliktad ang mga testigo. O ngayon, 7 taong ka nakulong, bumaliktad ang testigo, wala kang pinakulong sa mga testigo. Kung totoong siniraan ka ng mga testigo na yan, bakit hindi mo sila ipakulong? Kasi, di ba? Napaka-logic. 7 taon kang nakulong, Dilima. Tapos kaya ka nakulong dahil false testimony, sabi mo. Hindi po totoo na walang testigo kay Dilima. Napakaraming testigo laban dyan. Nagbaliktaran lang. Di ba? O bumaliktad. Siyempre, absuelto ka. Bumaliktad testigo mo eh. Ang tanong, baliwala lang sa iyo yung 7 taon. Bakit hindi mo sampahan ng kaso yung mga sinasabi mong nag-false testimony against sa'yo? Ganun lang yun eh. Okay. Si Trillanes, hindi na po natin pinag-uusapan niya. Yun lang po may mga power ang pinag-uusapan. Pabanatan nyo si Trillanes sisikat lang yan. Hindi na nga nanalo ng mayor pasisikatin pa natin dito. Thank you very much muna kay Diana Kindangan na nagbigay po sa atin ng $499. At si Ryan Lokte na nagbigay po sa atin ng $279. Panoorin nyo please interview ni Karen kay Sereno, AJK at ICC. Pasensya na kayo, nakaano tayo. Gusto mo akong panoorin naka-live po ako. Kanina ko pa nga pinag-uusapan niya. Makinig ka muna kasi, Kyle. Kanina ko pa nga pinag-uusapan niya. Na ang dahilan po ng suspension ni Barsaga kasi nagpo-post po siya sa Facebook ng makatotohanan. Ito pong mga galit sa katotohanan, katulad po ni Abalos na chairman. At saka, kay Abalos po, wala pong problema dahil pamangkin ni Abalos yan eh. Alam naman natin na pro-BBM yan. Pero eto pong si Dilima at saka si Jokno, takantaka tayo, bakit kayo nagpapanggap na mga pro-justice, justice icon? Bakit kayo nagpapanggap na kayo ay pro-human rights pero ayaw ninyo ng katotohanan na binubulgar ni Barsaga? Alam nyo po, hindi nyo po pag-aari yung Facebook. Yung Facebook po, yung Facebook po ay hindi sa gobyerno ng Pilipinas yan. Ang ibig ko sabihin, kung yung Facebook nga hinahayaan si Congressman Barsaga na mag-post ng kanyang mga pinopost, kayo pa ba ang pipigil? Ibig sabihin, hindi lumalabag sa community. Pero sa community po ng mga pro-magnanakaw, sa community po ng mga anti-human rights, wala pong karapatan ang mga kumakalaban sa gobyerno o mga oposisyon sa gobyerno, wala po silang karapatan na mag-post. Yan lang po yun. Okay. Punta na po tayo rito sa sinabi po ni Barsaga tungkol po sa 2 congressman na to. Ito po pahayag, parang ang sama-sama po ng loob ni Barsaga dito po sa 2. Hindi po masama ang loob niya kay Abalos. Alam niya po na pro-Marcos talaga yan, pero dito siya masama ang loob. Dito sa 2 na to kay Congressman Dilima at Jokno.
Basahin po natin yung sinabi po ni Barsaga. Congressman Barsaga, I mean. Congressman Jokno and Congresswoman De Lima of the Ethics Committee fails to understand that this case will set a precedence for future ethics cases on online expression. Correct. Nakalimutan po ninyo, palibasa, hindi nyo alam kung ano po yung Facebook. Parang ganito po yan eh. Nung panahon nyo, 1970s, nagrarally kayo. Pag pinigilan kayo mag-rally, di ba sisigaw kayo anti-human rights? Ngayon po yan po katumbas ng pagrarally po. Yung mga Gen Z po, hindi na po nagrarally ng literal. Marami dyan, sila po'y nagpapahayag ng kanila. Noon kasi wala pang social media, kaya po ang pagpapahayag ng mga tao through rallies lamang. Nung panahon ninyo, nung kabataan nyo, De Lima at Jokno. Ngayong matanda na kayo, yung mga kabataan, meron po silang paraan ng pagpapahayag ng malaya. Katulad ng pagrarally ninyo nung 1970s o nung 1960s. Nung panahon na kayo'y kabataan pa rin katulad nila. Sana inuunawa nyo. Kaya po yung nagsusukat lang sa rally, sukatin nyo po yung nanunood sa mga rally. Yung mga rally po ng mga Duterte, tignan nyo po kung ilan naman nanunood sa mga rallies ng mga Duterte. Mas marami po yung online na nanunood. Kasi hindi naman, it's impossible na lahat po ng nakikiisa sa mga pro-Duterte rallies ay makapunta. OFWs na lang. Milyon po yan. Hindi po yan makakapunta sa mga rally ng pro-Duterte. Pero naroon po sila. Nanunood po sila. Online po ang kanilang pagrarally. Hindi nakakaunawa to si Jokno tsaka si De Lima. Kung kayo po, anti-Marcos kayo, yung tatay. Sumisigaw kayo ng kung ano-ano sa tatay ni Marcos. Pag kayo ba pinigilan nung kabataan ninyo na sumigaw laban kay Marcos? Anti-human rights yun? Di ba? Bakit ito? Bakit bawal mag-post ang kapwa ninyo congressman? Ikaw, Jokno, ang tatay mo, senador. Pero lumalaban yan kay Marcos. Hindi mo na unawaan. Binobomba yan. Binobomba ng bombero yan. Dahil lumalaban sa tatay ni BBM. Tapos ikaw, galit ka sa mga nagpapahayag. Tanong ko lang po sa inyong dalawa. Ilan po ang napatay ng pahayag ni Kiko Barsaga? Wala ni isa. Magkano po ang nawala sa taong bayan? Ilang bilyon po o ilang trilyon ang nawala sa taong bayan dahil nag-post si Kiko Barsaga? Ay zero din. Hindi po nanakawan. Walang nanakaw sa kaban ng taong bayan. Bakit kayo galit na galit sa pagpo-post ni Kiko Barsaga? Pero doon sa mga kapwa nyo congressman na nagkasabwat ng mga kontraktor, na nagkaroon ng ghost project, na nagkaroon ng palpak na flood control project, na kumitil ng buhay ng maraming Pilipino. Wala kayong pakialam? Ni hindi kayo nagagalit? Doon po sa mga kapwa ninyo congressman. Ito, congressman sa congressman sinuspindi nila si Congressman Kiko Barsaga dahil nagpo-post ng mga anti-corruption, nagpo-post ng mga anti-human rights, nagpo-post ng naglalantad ng korupsyon ng mga kapwa niya congressman. Pero yung mga kapwa congressman na nagnakaw, kaya may ghost project, yung kapwa nyo congressman na nagnakaw, kaya may mga substandard project, wala kayo, dehin bokiki kayo, okay na okay yung ginagawa nila, walang ethics.
Wala pong ethics. O, ikaw pala, matalino ka pala kaya eh. Lantad mo naman yung katalinuhan mo. Ano ba vlog mo nang mapanood namin kung gaano ka katalino? Huwag yung sabi lang na sabi ng bobo kami. Dapat meron ka ring patunay na matalino ka. Asan ba vlog mo nang mapanood namin kung gaano ka katalino? Dehin bokiki kayo sa nilalantad ni Kiko Barsaga. Pero yung naglantad ng katiwalian, yung naglantad ng pagnanakaw, tanong nga ni Congressman Marcoleta, ano po ba ang mas masama? Yung magmyaw-myaw o magnakaw? Sabi naman po ni Congressman Libiste, okay lang pala sa Congress ang mga magnanakaw. Nakakahiya kayo. O, sabi po yan ng mga batang congressman. Mga bagitong congressman. O, yung nagsabing bobo ko, maglapag ka naman ng ebidensya. O, pakita ka naman ng post dyan na matalino ka. Okay, ito po yung pahayag ni Congressman na Kiko Barsaga na masama po loob dito sa mapagpanggap ng mga pro-hustisya at pro-human rights. Teka, silip tayo. Baka may mga nagpapakape. Nakakahiya. Okay. Congressman Jokno and Congresswoman De Lima of the Ethics Committee fails to understand that this case will set a precedence for future ethics cases on online expression. Firstly, any administration may now use the interpretation of the Ethics Committee, which is not subjected to due process normally given under the court of law. O, tignan nyo po kung gaano katalino to si ano ha. Sabi ni sabi ni Kiko Barsaga, wala namang due process kayong ginagawa, 'di ba? Sige. At ito po, in order to silence critics once they have supermajority in Congress. So sabi po ni Barsaga, magiging precedents po to, susundan po itong ginawa ninyo kay Barsaga ng mga susunod na kongreso o ng House of Representatives na kada mayroong congressman na magpo-post laban sa gobyerno, laban po sa majority, ay pwede na ninyong isuspende kahit walang kaparaanan ng batas. Grabe. Para lamang po mapatahimik. Mapatahimik po yung mga hindi nyo kapanalig. O, buti pa yung isang mataba na congressman na bata pa rin. Si Eli, ewan ko kung ano pilyedo nun. Ayoko dun kasi dilawan yun eh. Pero ngayon okay ako sa kanya. Dahil sumuporta siya. Sabi niya, bumoto siya ng no. Ayaw niyang masuspindi si Kiko Barsaga. Kasi may karapatan po na yung ibang pananaw ay mapakinggan. Gusto nyo pare-parehas kayong pro Marcos? Gusto nyo pare-pareho kayong pro administration lahat? Gusto nyo pare-pareho kayong anti-droga at pro magnanakaw? Pro-droga at pro magnanakaw. Yan ang katangian yun dalawa. Jokno at De Lima. Ilantad na natin to. Pro-droga to mga to at pro magnanakaw. Secondly, any congressman may now be reprimanded. Kahit sino po na congressman ay pwedeng i-reprimand, i-suspend, or expelled for any action that may have made prior to the proclamation of assumption of office. Ayan po, kahit bago sila mag-congressman, kung may ginawa sila, ay pwede na pong maging basehan yun para sila ma-suspend, ma-reprimand o expelled. Ganyan po ang ginawa nila kay Kiko.
as evidence may presented in my case prior to becoming member of the House of Representatives. Pati pala yung mga pinost niya bago siya maging congressman ay sakop ninyo. Anak ng tinapay, oh. Eh kung loko-loko lang siyang bata noon, di ba? Eh tayo mga bata tayo, hindi naman natin kung hindi ka congressman. Bakit ka naman mag-iingat? Di ba ganun yung mga bata? Kalokohan mo ng bata pa yan si Kiko Barsaga eh. Dapat, suriin nyo lang yung mga post niya ngayong congressman siya dahil ngayon nyo lang siya sakop. Putya, pati ba naman yung mga bata? Bata pa siya. Hindi pa siya congressman. Ito ang bintang sa inyo. They prioritize their parties and Senator Ontivero's short-term political interests. O dahil po sa gusto ninyo, nakaalyado tong mga congressman para sa presidency ni Risa Hontiveros. Yan lahat sila eh. Lahat ng ginagawa ng mga dilawan at kakamping para sa paghanda sa presidency ni Risa Hontiveros. Kaya po nakikipag-utuan sila sa mga magnanakaw. Nakikipag-utuan po sila sa mga pro-droga. Dahil po sila po ang intensyon nila ay maipanalo lang si Senator Hontiveros. Short-term political interest over the integrity of the institution as a whole. Kaya po mali po eh. Magmula po ngayon, pag may nagsalitang congressman laban po sa mga majority ng congressman o sa mga administrasyon, pwede nang suspendihin. Pwede na po. Eh kung yung congressman pa lang, bawal ng kumontra eh. Paano pa yung pangkaraniwang mamamayan? Yan po. Kung tutuusin, may kapangyarihan po yan. Congressman po yan. Basta-basta na lang yung pwedeng pinagpatayan nyo pa ng mic, inagawan nyo pa ng, pero yun yung speech niya na tinatanggap niya yung suspension niya, pinigilan ninyo. Kayo, ang may pinakamalaking kasalanan dito sa tingin ko, etong si Dilima at si Jokno. Oh, tsaka tanong ko sa inyong dalawa, mga ipokrito kayo. Tanong ko po sa inyo, pwede bang may magawa kayo para ipakulong yung mga korap, hindi lang kayo sumigaw? Sigaw kayo na sigaw. Ikulong lahat ng korap. Eh pwede nyo namang ipakulong sa aktwal dahil congressman kayo. Anong dapat nyong ginagawa? Dapat iniimbestigahan ninyo. Bakit tinigil nyo investigasyon nyo sa mga korap? Oh. Palabas lang lahat yung mga sinisigaw nyo. Ang pangit ng ugali nyo. Ayon nga kay Aklas, ang pangit ng ugali nyo. Ang pangit ng ugali nyo. Pwede nyo namang ipakulong yung mga korap. Imbestigahan nyo sa House of Representative, kayo, Dilima at Jokno, para makulong yung mga korap. Eh anong ginagawa nyo? Pumayag kayo na itigil yung investigasyon. Oh, nakakahiya kayo. Ang sasama ng ugali nyo. Eh kung pwede nang tumakbo sa senador si Kiko Barsaga sa mananalo yan eh. Tsaka yan si Libiste eh. Oh, eh hindi pa eh. Sana yung anak ni Marcoleta mukhang konti na lang din ang buhok eh. Tumakbo ka na rin na senador. Tsaka si Pulong. Mananalo po kayo. Sama nyo na si Congressman Ungab. Dapat lang kang isuspende, sabi nitong Miss G. Kasi, pag anti-corruption ba, dapat isuspende. Tukmul kayo. Okay, punta po tayo rito kay Libiste. Ito po, nakakatuwa po talaga to. Ako po'y hangang-hanga dito kay Libiste. No? Pasensya na po kayo.
Ngayon lang po ako nakakita ng mga batang congressman na meron pa pong nagsabay po silang tatlo si Congressman Libiste, si Congressman na Kiko Barsaga. Hapon lang Yan. ngayon natin itong desisyon Pakinggan dahil po ngayong natin. natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito Sanay na sanay po yung Congress dyan. Kakukuha lang po ng committee report, magbobotohan na. Hindi pa po nila nababasa. at si Congressman Barzaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Okay, hindi yan yung gusto ko palang pakinggan. Nalito na ako. Ito po, in-interview po si Congressman Libiste dito po ni Gretchen Ho. Ang magandang si Gretchen Ho. Ang tinatanong po sa kanya ni Gretchen Ho, yung sa insertion. Hindi makapaniwala si Gretchen Ho na may insertion pa rin ngayon. Imagine po nyo ang laki na po ng issue ng etong mga insertion sa budget. Ang laki-laki na po ng issue ngayon sa budget. Tignan po ninyo yung ginagawa nyo dahil ang mga sinisigaw, ipakulong ang mga magnanakaw, ipakulong. Pucha, walang katotoran. No? Hindi nyo talaga tinutukoy yung tunay na problema. Alam nyo po, ang pagtugon po sa problema, alamin nyo kung ano yung problema o sino yung ugat ng problema at tanggalin ninyo. Kasi hindi po matitigil Ngayon, ang sinisigaw ninyo, ang sinisigaw ng mga dilawan kakamping at mga makakaliwa, mag-resign si BP Sara. Palagay na natin, nag-resign si BP Sara, wala na bang magnanakaw? Ay, meron pa rin. Hindi po yung solusyon yung gusto ninyo. Kaya nyo pinagre-resign si BP Sara dahil matitigil ang korupsyon. Okay, pakinggan po natin to si Congressman Libiste. Well, mean, one thing that Congressman? I Also? mentioned last week is that almost everyone in government has the opportunity to submit lists to the PWH, and therefore, almost every office in government has some type of insertion. Almost all government office in the government has all types, no? Halos lahat daw po ng offices sa gobyerno ay may insertion. DPWH tignan po ninyo, sa DPWH po, halos lahat po ng gobyerno. All of government approach pala. And I think it's less a question of who is than who is not. Okay. So, for example, if I am, what do you mean by everyone? As in, parang kahit part ako ng ano? It's not just agency. congressmen and senators, not even just cabinet secretaries. There are even cabinet undersecretaries. Grabe po. Ang sinasabi po ni Congressman Libiste, hindi lang po senador at congressman ang may insertion sa DPWH budget. Ang may insertion po sa DPWH budget, halos lahat po ng DPWH po pinag-uusapan pero halos lahat po ng secretary, maging undersecretary, may insertion. Kahit mapa-DepEd ka, kahit DTI ka, kahit na DA ka, anuman department mo, may insertion ka sa DPWH. Antindi. At hindi lang po secretary, pati po USEC. That have flood control projects inserted into the budget. And, really? But, and how could I, Tignan niyo po. Tignan niyo yung reaction ng walang kamuwang-muwang na si Gretchen. Really? Kasi po eto po ang pinag-uusapan natin, 2026 budget na. Ngayon na po to. Ang sabi ni Gretchen, really?
Lahat ng secretaries at undersecretaries, hindi lang congressman at senador, may insertion. Lahat ng tignan niyo po, pakinggan pa po I mean, natin. what's the rationale of, for example, if I'm a secretary, what's the rationale of me being a proponent of a flood control project if I have nothing to do with flood control? Good question, 'di ba? What is the rationale? Sabi po ni Gretchen Ho. What is the rationale if I am a secretary? What is the rationale that I will be having an insertion in flood control project? Wala naman akong kinalaman sa flood control. Tama pong tanong 'yun. Ano po ang rationale bakit ako may insertion sa flood control? Kung ako po ay secretary, wala naman po akong kinalaman sa flood control. Pakinggan natin yung sagot ni Libiste. You can ask them. Okay. You Okay, can ask so- them. Ano po ibig sabihin? Ito po ay sistematikong pagnanakaw. Ang ginawa po nila sa DPWH, systematic na pagnanakaw ng pera ng bayan. Ibig sabihin, kaya walang palag yung ibang sekretary, mayroon din po silang mga request, meron din po silang mga insertion. Kaya walang palag yung mga matatalak. Yung hanggang ngayon ang tinatalak ay si Alice Go, tukoy na natin, Our Lady of Insertion, Risa Ontiveros. Kaya wala siyang palag dito po sa nagaganap na kalokohan sa budget, sa pagnanakaw sa budget, kasi meron din po siyang billions na insertion. Pwede ba naman yung hindi pumalag yung mga sekretary? Ano yan, si Bunuan lang? DPWH lang? Kung sila po ay pare-parehong naaambunan, true NEP, hindi po totoo. Yung kay Saldi ko po, bycam lang yun. So sa bycam po, no? Sa bycam, yan po yung diniskartehan ni Saldi ko. Bycam. Sila ni Chis Escudero. Chis Escudero, tahimik ka rin. 'Di ba? Bakit na nahimik bigla si Chis Escudero? Ngayon, nilalantad din siya ni Saldico. Hindi natin alam kung bakit nilalantad ni Saldico si Chis Escudero. Baka bumabaliktad na si Saldico. Baka nagkakausap na si Saldico. Hindi natin alam. Pero isa lang po ang tiyak. Lahat ng tahimik ngayon, hindi kumukontra. Hinahayaan lang. Mayroon din po silang mga sarili nilang insertion. Ang ingay ni Ontiveros sa lahat, tapos dito sa pagnanakaw ng trilyon, tahimik siya. Bakit tahimik si Ontiveros? Nilantad na nga ni Tunying na meron siyang insertion eh. Mag-iingay pa. Warning na nga sa kanya yun eh. Bakit pinupuri na ngayon ni Chis Escudero si BBM? Hindi nyo ba napuna? Pinupuri na. Yung mga dilawan na yun, wala akong tiwala dyan eh. Laging interest nila. Dilawan po yan si Chis Escudero. Yan po si Saldico, hindi po DDS yan. Bakit tahimik din si Grace po? Lahat po ng tahimik. Simple lang po yan. Kaya nananahimik yung mga yan. Kasama po yan sa mga may insertion. Hindi lang po ang masakit nito, ang malupit nito, ayon sa pag-aaral ni Leandro Libiste, matalino talaga tong bata, kaya batang-bata pa yan, bilyonaryo na eh. Ayon po sa pag-aaral ni Libiste, hindi lang po congressman at senador, maging secretaries at undersecretaries, may sense na po ngayon ang lahat. Bakit po? Kasi lahat yan sumisilip sa budget eh. Bakit tahimik sila? Ibig sabihin, DPWH lang yung mayaman. Okay lang sa mga ibang sekretary, hindi sila papalag. Kaya pala hindi pumapalag. Lahat po sila, kahit walang kinalaman sa flood control, mayroon po silang insertion sa flood control. Ang tanong nga ni Gretchen Ho, ang napakagandang si Gretchen Ho, ang super cutie na si Gretchen Ho, ano sabi niya? Ha? Nagtaka siya eh. Pati yung mga sekretary, halimbawa,
Secretary ng Education, meron din. Meron. Secretary ng Department of meron. Antindi po. Whole of government approach. O kaya ngayon, bakit po ang sigaw nila, ikulong lahat ng kurakot? Bakit hindi po makapagbanggit ng pangalan? Grabe po to. Ito po, may patunay si Libiste. Bakit hindi nila binabanatan si Libiste? O, binabanatan na po ngayon. Sinisimulan na nilang trabahuin si Libiste. Kasi, mahiya naman kayo, sinabi ni Libiste. Binubulgar na sila ngayon ni Libiste. Ngayon po, pinalalabas nila ang unang atake nila kay Libiste. Ito pala si Libiste, naging ni Digong. Nag-OJT kay Digong. O, tignan nyo. Ididikit na naman nila si Libiste po ay didikit na naman nila kay Digong. Si Libiste po ay part ng majority. Majority po yan. Ha? Ay dyan po sa HOR, majority, minority, pare-pareho pong pro-BBM. Opo, lahat nga po eh. Alam po ninyo, napakalala po ng problema natin. Ano po ang sigaw ng mga magna? Kaya magnanakaw po yung mga sumisigaw na Sara resign. Naintindihan nyo po kasi wala talaga sila. Alam nila bakit po Sara resign sila. Bakit po ayaw nila maging presidente si Sara? Kasi po pag naging presidente si Sara, sila po makakasuhan. Pare-pareho pong mga magnanakaw yung mga yan. Kaya nagsasaluhan. O ngayon po, dahil po napakalawak po ng pagnanakaw ngayon, alam na po natin lahat, pati po pala lahat ng sekretary na walang kinalaman sa DPWH. All of government approach, sabi po ni Libiste, Congressman Libiste, dapat ang tukuyin natin kung sino lang yung hindi kasama sa nakawan dahil mas madaling matukoy yung mga hindi magnanakaw. O, anong sinabi ni Libiste? Halos lahat may insertion. Sino lang ang walang insertion? Si VP Sara Duterte. So halos lahat ng congressman, halos lahat ng mga senador may insertion. Halos lahat ng cabinet official, secretaries, pati undersecretary, may insertion. Pero si Vice President Sara Duterte, talagang sinabi ni Libiste, wala siyang insertion. At dahil wala siyang insertion, wala siyang, hindi siya nakisawsaw sa nakawan, hindi siya naporsyentuhan, wala pong ni isa sa mga testigo na nagsabi na ito po ay may porsyento po si Vice President Sara Duterte, na kami po ay nag-deliver ng maletang basura kay Sara Duterte. Kaya po, ang balak po ng mga congressman, doon po sa walang insertion, walang ninakaw, ay sasampahan po nila, pagdating po ng Pebrero, sasampahan nila ng impeachment. So, ang lahat po ng ginagawa nila kay BP Sara, hindi na po para sa bayan. Para na po yan sa sarili nila. Gusto po nilang hindi makatakbo o hindi manalo si BP Sara dahil meron pa nga akong nababasa ngayon na sasama na rin siya sa ICC. Talagang lahat po gagawin nila eh. Ang problema nila, isang Duterte lang po ba? Isa lang po ba si Sara na anak? Mayroon pa pong pulong, mayroon pa pong baste. Ang mga tapat po naglilingkod, hindi nyo po mapipigilan. Halimbawa na lang po, worst comes to worst, nagtagumpay kayo kay BP Sara. Ano yan, masasabay-sabay nyo si Pulong tsaka si Baste Duterte. Tsaka wala na po. Talagang siguro yung mga nananahimik pa, pag tinarbaho ninyo si BP Sara, yung mga nananahimik pa, mag-iingay na rin. Yan na siguro ang pinakamalaki nyong pagkakamali.
Opo, isip ko lang. Isip ko lang daw nasasampahan. Basahan po natin sila. Akala nito mga to, iniisip ko lang eh. Ito po ang pagtatrabaho nila ngayon kay BP Sara. Sabi nila, sa isip ko lang po daw nasasampahan ng kaso. Magbasa po tayo ng ebidensya na meron na ngayon pa lang. Isip ko lang daw. TV Patrol. Baka nasa isip mo lang yung TV Patrol, Badong. Ito pong TV Patrol ay hindi po natin kaano-ano. In fact, ito po ay ABS-CBN. Ito po yung isip ko lang. Balita sa TV Patrol. 17 hours ago, panibagong impeachment complaint versus BP Duterte, posibleng ikasa sa Pebrero. Yan po ba, haka-haka lang ni Badong? Oy, magpa-star naman kayo mga taga Facebook. Bakit ba walang bakit ba sa Facebook wala akong nababasang comment? 'Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi. Wag muna yung kung ano-ano. Ang dami mo nang binato eh. Doon muna tayo sa isip ko lang. Isip ko lang ba yan? Pati pala TV Patrol, naiisip ko yung TV Patrol. Lintik na TV Patrol yan. Nasa isip ko lang pala yung balita ng TV Patrol. Ang talino mo ba dong? Pati balita ng TV Patrol, inisip mo lang. Mahusay kang tao. Di ba? Ayan po ang mga paninira ng mga yan eh. Iniisip ko lang daw na eto po ang paninira nila ngayon kay BP Sara. Tuloy-tuloy po yan hanggang 2028. Kaya kapapanira nila kay BP Sara, hindi nila napopromote yung kanila pong mga gusto maging presidente. Kaya si Martin, 1% pa rin. Okay mga kapatid. Teka lang, titignan lang natin. Baka meron pa po